PH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. It's Kobo with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, ngan i-navigate ang ups and downs ang kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga dila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala o sa mga may ginpipinsar nga problema o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort,
adi an cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung nato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga mayada mga tawo, nga dala permi na mamati ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga nupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth ngan resilience. Dinhila sa Cope with Me. Aton oras, 4 minutos sa naglabay sa 3:00. Hello beautiful souls and welcome back sa aton programa tikang 3:00 hangtod 4:00. Welcome sa Cope with Me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Ngan kaupod naton sa Master Control, Sir Joven Cardenas, si Engineer Francis Marnie Balvez, si Mamonet Perito, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Ngan kaupod liwat naton mga OJTs, tikang sa Northwest Summer State University, mga BSIT Major in Electronics Technology students, Sir Carl Jade Magbutay, Mara Alba, Garalza Merlin, Haren Septo, Angel Maydel Rosario, Brenda Fortuna, Alexander Francisco, ngan si Mark Angelo Tayab. Once again, maupay nga kulop, ngan maupay nga Tuesday, maupay nga Martes, sa nga tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, ngan mga namamati og nagihiling yan na sa aton Facebook Live. So, nga na, in Martes na andi nakita sa ika-22 San Hulyo and matatapos na liwat ini nga aton bulan, diba? Kadalilasan panahon, dire mag-iiha mag-Agosto na, ngan mag-Burr months na, diba? Sino ba dadan excited mag-Burr months? Oo, ako excited Kanina nga aga, nagpatukar na ak sa Christmas song. Pero feel na feel ko na good and Christmas spirit. Labi na kay mapinit-pinit, diba? Baga na good siya, antika Pasko na good, diba? So, sa mga ninong, ninang, tita, tito, nga tanan nga mga adults na, time na ini para magtero kita para saan? Pagpamalit sa regalo. Para mas harayo pa, diba? Mas, makatiro kita. Diri good kita matigdaan, diba? Diri masyado nga maapektuhan na naton pag-budget sa aton mga bonus, diba? Anyway, excited lang talaga magpasko kaya it's one of my favorite seasons of the year. So, hinauton ta nga yan na nga Pasko, mas maging better sa aton Pasko, O, dire pa Pasko, pero Pasko na para sa ako, Pasko na sa akon kasing-kasing, Sa iyo Pasko na baliwat, sa iyo kasing-kasing. But anyway, since Cope with Me man, dire na kita magharampang gud sa Pasko, kay dire pa man ni Pasko, kadiyan kita sa aton mga Cope with Me habits. So, tikangan naton sa naton paborito nga pag-meditate, diba? Kaupayan na kay mauran-uran. So, maupay nga background music naton. Samtang namamati kita sa Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan,
patungo sa baga at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, ato na 3-minute of mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan sa pagkaya na, kadi naman kata sa aton ikaduha nga cope with me habit, aton sudlo na naton kalugaringon, pakayanhan naton kalugaringon, sa mga hilarom nga pakiana pinaagi sa aton journaling prompt, tara, durungan kata nga mag-journal. So para sa naton journaling prompt of the day, an aton pakiana, ngayon nga kulop sa Martes, do all moments need meaning or is their existence enough? Otrohon ko, do all moments need meaning or is their existence enough? So ini nga aton journaling prompt, giniimbitahan kita nga mamalandong kung paano naton ginkita, ngan kung paano kita nagbubutang balor sa aton mga eksperyensya, diba? So ini nga aton journaling prompt, it questions whether kada moment ba sa aton kinabuhi, kinahanglan ba iton magserbe san purpose, maghatag sa aton san lesson or lead to growth or whether some moments maybe they can just simply exist without needing explanation. So kada man good sa aton especially me we are conditioned nga to believe nga everything happens for a reason, diba? Mga ni may dasan sugad sining nga saying, if something happens anaton pero may comfort sa aton kalugaringon, everything happens for a reason. Pero ini nga prompt gin challenge kita sa ideya nga gin aaghat kita nga aton ikonsidera ngan posibilidad nga niton nga mga quiet, ordinary o mga painful moments nga aton na eksperyensya sa aton kinabuhi, iton can it be valid without deeper meaning. Wara iton gulano nahinabo la siya because nahinabo ilano waray san iba nga mga rason nahinabo la siya talaga ano sa nga butang usa lang nga butang. And I know nga again this is very contradicting sa akon pero magin sa sarang that we should see meanings out of ordinary things, but this is one good thing about doing journaling prompts or about going deeper into your inner psyche, because you will see these contradictions and that these contradictions will lead you to better understanding of yourself. So nini nga aton journaling prompt, balik kata sa aton pakiana it might ask you mga questions sugad siguro sa ang kinahanglan mo ba nga mamiling meaning sa every experience nga imo na i-experience or may daka ba na hihinumduman nga mga moments nga kundiin it felt meaningful pero para sa iba diri good siya meaningful diri good siya deep, diba? Or may ada ba mga moments nga kundiin it's just moments but then they
brought you peace or discomfort. So anini nga aton journaling prompt ginimbitahan talaga kita sini nga aton i-explore ideas and presence, acceptance, and whether may daba kita san freedom in allowing life to unfold without constantly seeking other meanings or significance. Nga ini ginimbitahan kita sini nga maging honest sa aton kalugaringon whether we just allow things to exist or we assign meanings out of ordinary things, and that therefore diri ta good na appreciate sa nga butang or moment or tao because we don't see them as what they are truly in reality. So again, ini nga atong journaling prompt, this is very challenging nga ini again makabulig ini for you to better understand yourself. So makabulig lot ini diba nga ma-exercise yung critical thinking skill, diba? So I hope nga ini hunahunahon nga iyo batonon anini nga aton pakiana sa aton journaling prompt. Do all moments need meaning or is their existence enough? Aton oras, 15 minutos ang naglabay sa 3:00, mabalik kita sa aton programa Cope With Me. Ngan sa aton pagbalik, may dak i-share nga akong journal entry kay since it's Tuesday man. Maayo ka mo pagbaya sa niyo mga live stream, maayo ka mo pagparong sa niyo mga radyo. And updiak niyo sa akong pag-share sa akong journal entry niyan. Adiana yan mga pipera nga mga pahinumdum. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Aton oras, 18 minutos ang naglabay sa 3:00. Kamuin padayon nga namamati sa Cope With Me, your safe space on air only here at 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkaya na, ako na babasahon, nga na ako na-share an akong journal entry, ngan just a little bit of backstory la sa sining akong journal entry. Ginsurat ko ini siya, direct sure actually, butang ko lang 2022 because
Dili ako sure kung saan ko siya talaga ginsurat nga year. Kasi as I was looking through my journal, kung nanon ako ni-share sa iyo nga akong journal entry, ini siya, inakatan ko lang nakasuksok ini sa last page sa akong journal sa ton year 2022. So nakaprint la siya. So I am not sure if ginsurat ko siya sa 2022 or ginprint ko la siya sa 2022 tapos ako lang nakitaan nga journal during that time akong 2022 nga journal kaya siya man present journal But anyway, let's just assume that I wrote this circa 2022 kan gintituluhan ka siya Nothing But a Bug. So adi an akong journal entry. As I was on the way to work this morning, a ladybug appeared on my bag. I waited for the words to arrive, just like they always do whenever something touches my heart, but they didn't. So here I am now, forcing all the words I could muster to paint and give justice to that moment. The way the air brushed against my skin, the weight of the gloomy clouds, the talk I had with my brother about how he fought for the love of his life, my hand about to swat the insect, and the subtle twinkle in my eyes when I realized it was a golden bug. Still, the words never came. In that moment, the bug was just a bug. No symbols, no similes, no metaphor, just a bug. It bugs me would have been an amazing punchline if only I meant it. But I don't. All these words feel empty of meaning, like I've lost the ability to see beyond what's right in front of me. My mind is an empty room with an aircon running, a soft, comforting hush against a stormy heart. Storm, sunshine, one is nothing without the other. I pour these words out, hoping to find meaning in at least one of them. I don't. And yet, I can't stop myself from pouring until I am left with a glass half empty or half full, I am not sure, which I now must sit with and ponder. A ladybug appeared on my bag. I wait for the hidden meanings to show. Themselves, the familiar L curved of longing for life, the spikes of downward and upward strokes dancing to the steady beat of the heart, but all of them remain tangled in the bushes of my mind. Maybe I am simply devoid of hidden meanings. Maybe the bug was too. Maybe this was its way of refusing to be morphed into something it isn't, refusing to be a metaphor, refusing to give wings to made-up meanings. Maybe it's asking to be appreciated for its realness just as it is. A bug on a bag, nothing more. I waited for the words to arrive. They didn't. So that was my journal entry titled Nothing But a Bug, year 2022. So I wrote this because it was really very unusual for me. Kasi I am the type of person nga kundiin may nakita nga interesting or something nga for me unusual or peculiar or something naka-touch sa akong heart I can just simply make meanings out of it o bagan initin sa akon nga quality I can make symbols, metaphors, similes and so when that bug appeared and while I was listening sa akon kuya nga istorya, parang ko saya na namati kay nagparapin sa naknano na akong pwede sinima mahimo nga meaning because it was a magical moment for me kay anamon istorya about sa iya love life tapos may dabag so I really want that moment nga masurat ko siya nga kundiin na-capture ko niton nga feeling nga na-feel ko and to put meanings sa bug I feel like may dasana na tay meaning and bug. So that's why I wrote it, and I have tried to really write meaning out of the bug, but then I didn't, So, what I may gumawas nga meaning, metaphor, o similes, ato nga ladybug good la siya, And at first, it was really frustrating for me, and that's why, may mga feelers nga mga words dito, because I was really trying to connect that,
And I was really waiting sa insight, grand reflection to land in my mind nga kundiin ang center is the ladybug. But waray umabot, but then it led me to a different kind of realization. So nakasurat na gihapon although I said that the words didn't arrive, but they did arrive. And so it led me to a different kind of realization. One that I think nga kinahanglan naton nga ma-remember kinahanglan naton to be reminded of sometimes nga not everything has to be something, not everything has to mean something, and not everyone is meant to be more than who they are. So siguro mas ako sila nakaka-relate ko not everything has to mean something, because it's really one of my siguro pwede ko siguro nala siyang superpower is my ability to create meanings out of nothing. But then if there is one thing that we need again to realize and to remember, sometimes things are just things and again, not everything has to mean something, and not everyone is meant to be more than who they are. So I want to give emphasis sa nga last nga akong ginsiring that not everyone is meant to be more than who they are. Kaya kita nga tanan I think sa akon la pagketa is that we overthink people also. Just as we overthink things, situations, experiences, we also overthink people. And so I want to talk about that today, seeing people as they are, not who we want them to be, not who they used to be, and definitely not who we might imagine or not who we imagine them to be someday, diba? Kaya sometimes, itong ganda natin ginihimo, diba? So, guilty kita sini, real talk lang, Oo, siguro di ba sa'yo, diri man, pero I think, we do this, diba? Gin-analyze naton, anira mga ginsering, anira mga sumat, anira mga pulong, analyze naton dire lang ira mga ginsering pero ira mga waray ginsering gina-analyze naton ang tono sa ira boses nandolan meaning sadto kay nano medyo hamubuan niya tono sa boses gina-analyze naton ang ira actions what it might suggest, and sometimes we even assign them roles sa mga papel nga kundiin diri man sir antigo sa sini nga mga papel. So for example nalano may dakata siguro gin kakalangtan nga tawo, so gina-assign nanta dayon sa ini siya kontrabida ini siya sa akon kinabuhi, o gina-assign nanta sira sa papel or siring ka siya nan the one, or siya soulmate ko, siya Mr. Right, diba? Ini nga mga roles sa mga papel nga kundiin I think for me it hinders us to see people as who they truly are, And because of this, we build mga narratives sa aton pinsar around sini nga mga tawo, based sa aton kalugaringon nga mga hopes, expectations, and aton wounds, liwat, or sometimes even fears, and we don't even realize that we are doing it. And so when we don't meet this roles nga kita man lang nagbutang sa sini mga roles we are disappointed, diba? Asya ini anay hinabo nagresulta ini sa disappointment, sometimes even resentment. So diri man angan for me diri man tong salasan tao kay again diri si antigo nga gin-assign nanta siya sa nga mga roles and we are disappointed sometimes because people will show us who they truly are, not what they want, not what we want them to be. Oo, nalisang na act, diba? People will show who they truly are, not what we want them to be, And so, when those, animo roles nga ginassign sa era, animo narrative nga ginbutang mo sa imo pinsar, tapos waray ton, nag-jive sa kung sino good talaga sira, that is when we hurt ourselves, and we disappoint ourselves, and nagkakamay-ada kita resentment towards that people. Now, ano nga behavior, of course, diri ini siya nag-appear la out of nowhere, So, may din mga rason. So, adi ang mga pipera nga rason, kay nano nga, ginihimo tayo itong danay, because we are just human beings, of course. So, sometimes, romanticize kata, ano sa nga tawo, because we crave connection. Diba? May din actually term nga, limerence. I don't know if you are familiar with it. Ito nga, masyado ta nga, romanticize usa nga tawo, small
interaction la, no? So we call it limerence, and it sometimes comes from our need, maybe for connection, or maybe siguro medyo feeling mo empty ka and that person feels a void in your heart. Sometimes, liwat, we justify ang mga bad behavior because na kukuryan kita nga mag-let go, or we hope nga magbabago pa ini nga tao. And sometimes, sa rason why we do this is because we hold on to a version of a person sa era pa past, especially kay kung maupay sa era past, something's changed, nag-shift ang sitwasyon, and so we ignore them for who they are now because we are still stuck to that past version of themselves. But no matter the reason, san sining aton pag over-analyze san tao, the effect is still the same, diba? We stop seeing them clearly. And I think it is an injustice to that person, because we are allowed, and it is our right to be seen just as who we are, So, kinahanglan naton nga i-accept ang realidad, because there is power in accepting what it is, even if it is disappointing sometimes, and even if it is something that we don't want, diba? Seeing someone, kitaon ta siya, clearly doesn't mean nga we don't care about them. For example maybe you are in a toxic relationship. So siguro, sa una okay man yung relasyon, pero yun na toxic na, diba? Naging toxic na siya nga tao, naging negative na siya nga tao, singunta nala. Nagpapasakit na siya sa imo, physically maybe. So seeing that person, for someone who they are now, abusive person, it doesn't mean that you don't care about them, but it's just seeing them for who they truly are, for who the version they are currently showing, diba? So sometimes it is the best thing that we can do, and sometimes it is the kindest thing that we can do, para sa aton kalugaringon, ngan para sa sana nga tawa, is to stop over-analyzing and just accept who they are san sining era season, san era kinabuhi. So sa aton example nga abusive person, so maybe the kindest thing that you can do for yourself is to acknowledge that he is an abusive person, and that maybe you can finally take the step nga bayaan siya to let go of that. And if iton nga tawo yan is maybe on a depressive state san iya kinabuhi, maybe that is what he needed, or she needed, diba, to see them nga they are less than perfect, that they are broken. And I think there is such a beauty in being looked at nga ikaw in broken, but still people are staying, And I again, karagula emphasize nga it is an injustice for me, and it is a disservice for that person to be not seen and to be not looked at for who they truly are. So, from there, makaka-decide ka na, can you accept them as they are, or maybe is it better to create more space para sa iba naman nga mga tao. So ikaw an magpipili sa healthiest decision for you, So, ini aton pwede i-try as we move forward sa aton kinabuhi, or maybe try now, or maybe later, or maybe years ago. I hope you will remember this even pero naka-years na naglabayan. You can simply try to just simply let people be. Pag-practice ka mo, pag-describe san actions san mga tao without assigning meaning. So instead, for example, waray nag-message mo yagid, so pwede mo isiring lang, okay, wala siya nag-message, instead of assigning meaning, siguro nag-cheat na, or siguro nalangot na, just simply describe the moment, and stating what happened without attaching any story, to it. Nakakabulig iton for us to see things clearly, ngan maibana na niton nga mga unnecessary nga overthinking, diba? Kaya mo na nga niton ginpipinsar, mas gindudugangan tapa, diba? So, of course, you can always go back to it and process those feelings, but at the moment, mas maupay nga. Just simply let it be, diba? And simply see them for who they are. So, ini nga shift
small thing, hinaut unta nga makabulig sa iyo, and hinaut unta nga we can finally see people who they truly are. And I think that is the best thing, and that is the kindest thing that we can do sa usa nga tawo. Looking them for who they truly are, seeing them for who they truly are, and accepting them for who they truly are. Aton oras, 26 minutos nala ang nagpapabilin antes mag alas 4, mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Aton oras, 23 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4 kamo in padayon nga namamati sa Cope With Me dinhila sa aton stasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkaya na mag good vibes kita san pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas Report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita, mga electric co-op nga narubat ang pasilidad mahitungod sa bagyong Krising. Tatapuson ang pag-upay nga adlaw sumala sa NEA. Target san Benguet Electric Cooperative o Beneco ngan Abra Electric Cooperative o Abreco nga butangan sunlight o ibalik ang kuryente sa tanan nga mga kabalayan sa era jurisdiction yana nga adlaw. Sa report sa National Electrification Administration o NEA, padayon na ang pag-upay sa duha nga electric cooperative sa era posibilidad nga narubat sa bagyong Krising. Ginreport sa NEA DRRMD nga 40 tikang sa kabugusan nga 41 o 97.56% sa mga apektado nga munisipalidad sa ilarom sa service area sa Beneco ngan Abreco an may kuryente na kanina nga aga. Kabugusan nga 1,587 nga households la anwaray pa kuryente pero padayon naman ini nga ginuupay. Pagkalkula sa NEA, umabot sa halos 1.63 million pesos ang initial nga kantidad sa danyo sa electric cooperative infrastructure sa mga franchise area sa Beneco, Abreco, Mopreco sa Mountain Province ngan Zameco to sa Zambales.
Samtang dugang panaton nga balita, People's Survival Fund ginaprobahan ang mga proyekto nga nagtutuyo nga buligan ang mga gobyerno lokal nga batunon ang epekto sa climate vulnerability. Sa katuyuanan nga mabaton ang negatibo nga epekto sa climate change, ginaprobahan sa People's Survival Fund o PSF ang 5 nga proyekto sa Luzon, Visayas ngan Mindanao nga nagkakantidad sa haros 1 billion pesos. Saya na adton sa 21 nga local climate adaptation projects ngan project development grants ang ginaprobahan sa PCF nga nagkakantidad sa 1.421 billion pesos. Ginpapakita sini ang commitment sa Marcos Jr. Administration agud pakusgon ang LGUs sa era pag-atubang sa mga challenges sa climate change. Ginpasalamatan naman ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga LGUs para sa climate adaptation projects como kaparte sa whole of government effort agud proteheran ang malupyo sa epekto sa climate-related disasters. Sa gindumara nga board meeting sa PCF, ginpangunahan sa Department of Finance o DOF nga ginaprobahan ang mga proyekto para sa Pandan, Catanduanes, Tagum, Davao del Norte, Basay, Negros Oriental, Claveres, Surigao del Norte, ngan Rizal, Kalinga. Dugang panaton nga good news, resolusyon para sa rehabilitasyon ngan proteksyon sa Mount Makiling makusog nga ginduduso sa Kamara. Pasa ni Calamba Lone District Representative Charis Ann Hernandez ang House Resolution number 58 nga nananawagan sa mga ahensya sa gobyerno nga pakusgon ang rehabilitasyon ngan proteksyon sa Mount Makiling Forest Reserve nga nan mga hiragni nga lugar agud malikyan ang mga trahedya nga dara sa landslide ngan flash flood. Basar sa resolusyon, nagdudurot inisan, hilawig nga pagbaha sa mga baybayon nga kaparte sa kalambangan mga hipid nga mga barangay sa Mount Makiling ang nakaka-eksperyensya sa mga trahedya o mga kalamidad. Sigon kan Representative Hernandez ang Mount Makiling Forest Reserve in usa nga importante nga ecological area nga iniinlantad sa mga tarhog sa deforestation ngan soil erosion. Adton sa ilarom sini ang pag-administrar sa Mount Makiling Center for Mount Ecosystems sa ilarom sa University of the Philippines Los Baños, kabulig ang Department of Environment and Natural Resources gan mga local government units. Ginpunto liwat sa resolusyon nga diri la sa pag-uran ang sanhi san pagbaha kundi pati liwat ang mga putik, debris, floodwater nga matikang sa paanan san bundok nga nagpapakita san mas nagtitika grabe nga epekto san environmental degradation. Panawagan san Lady Sulon nga magkamayada san interagency ngan science-based nga pagbaton sa disaster risk reduction kalakip na ang paghatag san prioridad sa hazard ngan risk assessments sa mga lugar nga apektado san deforestation nga na landslides. Dugang panaton nga maupay nga balita, Social Housing Finance Corporation ginpaupay pa ang mortgage program para sa mga low-income families. Otro nga ginlansar sa Social Housing Finance Corporation o SHFC ang mas ginpakusog ngan mas ginpaupay nga Community Mortgage Program o CMP agud mas mabuligan ang mga pamilya nga ada sa low income ngan informal settlers. Sigon kan SHFC President Federico Lacsa sa pakighimang raw san bagong Pilipinas ngayon, dirila san pagpalit san tuna an saklaw san programa kundi pati naliwat ang pagpaupay san komunidad pinaagi san kadugangan nga loan para sa site development. Ang CMP in kaparte san mas ginpahilawig nga pambansang pabahay para sa Filipino program o 4PH nga nagtutuyo nga buligan ang mga rehistrado nga homeowners associations o kooperatiba nga pumalit san tuna nga iraisteran sa abot kaya nga presyo nga ada sa 500 pesos hangtod 600 pesos kada bulan.
Ginklaro ni Laksa nga ang CMP in para sa mga organisado nga grupo ngan individual ngan diri ini para sa mga individual ngan kinahanglan sa rehistrasyon sa DHSUD o CDA. Sa pagkayana 34 on-site CMP projects ang ginaprobahan na sa DHSUD nga magbibinipisyo an masobra 5,000 nga mga pamilya ngan ginlalauman nga matitikangan an awarding sa Oktubre 2025. Lain sa CMP, nagpapatuman liwat an SHFC sa vertical housing project sa San Fernando, Tagaluluan, Davao City, ngan Palawan, nga nagtibo liwat sira sa mga relokasyon kabahin sa South Railway Project. Masobra 10,000 nga pamilya ang napabalay na sa ilarom sa SHFC programs. Dugang panaton nga maupay nga balita, pinakauna nga robotic rehabilitation equipment sa Davao ginlansar sa Southern Philippines Medical Center. Ginlansar sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang pinakauna nga robotic rehabilitation equipment sa syudad sa Davao usa nga makabag-o nga pitad sa pagpakusog sa serbisyo para sa mga pasyente nga may pisikal nga mga disabilidad. Sumalakan Dr. Maria Luisa Santos Carpio katuyuanan sa bag-o nga ekipahes nga suportahan ang physical and rehabilitation medicine sa ospital, partikular para sa mga pasyente nga may neuromuscular ngan musculoskeletal conditions sugad sa stroke, spinal cord injury o mga sakit sa mga kalamnan ngan kasukasuan. Ang robotic rehabilitation inagahatag sa mas sakto, consistent ngan epektibo nga therapy sa mga pasyente gamit ang teknolohiya para mapalaksi ang pag-upay ngan mapaupay ang kalidad sa era kinabuhi. Dugang pasini nakakabulig liwat ini sa mas sistematiko nga pagkita sa progreso sa kada pasyente. Ang SPMC ang pinakauna nga pampubliko nga ospital sa syudad sa Davao nga may sugad sini nga pasilidad. Ini in pagpamatuod sa padayon nga inobasyon ngan pag-uswag sa serbisyo medikal sa Davao Region. Asyado ang kabugusan sa naton mga nahikay nga mga maupay nga balita yan ang kulop San Martes. Aton oras 46 minutos ang naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipera nga mga pahinomdom. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninang. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 3, kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me danila sa 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ngan sa pagkaya na may nakatasan announcement ngan panawagan sa aton panawagan kung sino man sa iyo nakakakilala kan Mary Jane C. Rojas nga taga Barangay Nihaga, Calbayog City, Samar. Alay na lapagsaring sa iya nga niya DSWD-ID adigin turnover sa amonestasyon. Amonestasyon mabibilngan sa City Hall Compound DICT Building. So, alay na pagsaring kan Miss Mary Jean C. Rojas nga bumisita la dide sa amonestasyon para makuha niya ang iya DSWD-ID. Ngan announcement, matikang sa Department of Education o DepEd, pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para i-report ang mga kaso sa pan-aabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline, ang era telephone number 02-8632-1372 o trohon ko 02-8632-1372. Ano nera naman mobile number, pwede liwat niyo tawagan sa 0945-175-9777 o trohon ko 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa official email address sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo bumisita ngan mag-message sa Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Mao sa mga estudyante nga dao sa mga kaganak nga may mga estudyante nga nakaka-eksperyensya sa bullying o panabuso, ayaw ka mo pag-alang, pag-report ka mo sa Learner Rights and Protection Office. Ngan kay harani naman mag-alas 4. Niyan nga alas 4. Tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4. Ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, sugad sa mga daan nga paligad, balde, ngandram, alulod, luho sa tuna o sa kalsada, anything and anywhere nga gintitirukan sa stagnant water o sa tubig, iton pwede iton maging panimalay san kite-kite ngan lamok nga asya nagdadara nagkakausa sa dengue. Mauniyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga pamilingon hain ba iton nga mga lugar nga pwede maging breeding site. So kung may na mo makit-an sugad nala sa daan nga paligad nga may na tubig, ilabog nala ito mga used water bottles, ilabog nala liwat ito ngan para sa don may mga balde ngan drum nga waray takop, alayo nalaliwat pagtakop sa niyo balde ngan drum para diri iton maging panimalay o breeding site san kete-kete ngan lamok. And of course, niyan nga alas 4, samtang nag-search and destroy kita, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard, ayaw liwat naton, kalimtan nga proteheran an aton kalugaringon, magsulot kita sa long sleeves, long pants, gan magbutang kita mosquito repellent sa exposed nga skin para dire kita makagat sa lamok. Once again, niyan nga alas 4, samtang namamati kita sa Billboard, tara, durungan kita, talinguhaon naton nga mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, nga na nagtatapos an aton
mahinungdanon nga Martes nga episode sa naton programa Cope With Me. As always, nagpapahinumdom kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4, tikong Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, Sir Joven Cardenas, si Engineer Francis Marnie Balvez, si Kuya Israel Gonzalez, yan si Mamonet Perito. Kaupod liwat naton, anaton mga OJTs, tikang sa NWSSU o sa Northwest Samar State University. Kaupod naton si Carol Jade Magbutay, Mara Alba Garalza Merlin, Haren Septo, Angel May del Rosario, Brenda Fortuna, Alexander Francisco, ngan si Mark Angelo Tayab. Masunod ang news update ngan pagkatapos, masunod naman ang iyo paborito nga programa ang Billboard. Again, this is Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Aton oras, 54 minutos sa naglabay sa alas 3. Salamat sa pamati and happy Tuesday. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM.